So, ayan, kung makikita nyo guys, bumaba yung price and then umangat siya ulit sa entry natin. So, sana wag ma-hit yung stop loss. So, patience lang guys, patience. Patience lang. Boom! So, ayan guys, kung nakita nyo, na-hit yung TP natin dito. So, eksaktong-eksakto. What's up guys? Welcome back to my channel, and for today's video, isi-share ko sa inyo kung paano ko nga ba ginagamit ang EMA or ang exponential moving average in a profitable way. Simpleng strategy lang ito guys, and alam kong magugustuhan nyo ito. So before we proceed, paki-like muna ng video na to guys, and kung bago pa lang kayo sa channel na ito or kung interesado man kayo sa mga cryptocurrency or forex or kahit stock trading pa yan, consider subscribing dahil nag-upload po ako ng mga trading tips and strategies. Paki-click nyo na rin po yung notification bell para pag may mga bago akong upload, you will be notified. So guys, wala nang mahabang intro, let's dive into my chart. Alright guys, nandito tayo sa trading view. Ito yung gamit kong charting solution. Okay, so sa pagte-technical analysis ko guys, meron akong ginagamit na tatlong EMA or exponential moving average na indicator. So yung una ay EMA 10 and yung pangalawa ay EMA 20 and yung pangatlo naman ay EMA 50. So ituturo ko sa inyo yan guys kung paano ko ba ginagamit yan in a profitable way. Okay, so paano ba palabasin yung indicator na yan or paano ba mag-add ng indicator sa chart natin dito sa trading view. So dito guys, punta lang kayo sa top. Makikita nyo itong icon na parang F or X, F and X. Kapag hinover nyo yung cursor ng mouse nyo dyan is lalabas yung indicators and strategies. So i-click nyo lang yan. And then dito guys sa search bar is hanapin nyo lang yung or i-type nyo lang ang moving average. So i-type nyo lang moving average and magpa-pop up yan dito. Okay? So ito guys, i-click nyo lang yung moving average exponential. Since kailangan natin ng tatlong EMA, so i-click natin ng 3 times. So first click, ayan guys, makikita nyo rito sa left side. So nag-pop up na dito yung isang indicator natin. So click nyo ulit. So ayan, dalawa na, and click nyo ulit. So meron na tayong tatlong EMA indicator. Okay? So X na natin to. Alright, so ngayon guys, babaguhin natin ang settings ng EMA. So ito, click nyo muna itong pinakauna and click nyo itong gear icon or yung setting na yan. Click nyo lang yan. And then punta kayo dito sa my length. Type nyo lang 10. Okay? Click OK. Then dito naman sa second EMA natin, click nyo lang yung gear icon ulit, yung settings. Then, change nyo lang yung length into 20th day. So, ibig sabihin yan guys, yan po yung day. Okay? Then, sa pangatlong EMA naman is, click nyo ulit yung gear icon. Then, change nyo into 50. Alright, so meron na tayong EMA 10, EMA 20, and EMA 50. So, makikita nyo yan dito. So, baguhin lang natin yung color. Ito. Punta lang kayo dito sa style. So, kakapalang ko lang to. Okay, and ganun din dito sa EMA 20. Gagawin ko lang siyang orange. And kakapalan ko rin. Okay. And then yung EMA 20 natin, gagawin kong red. Kakapalan ko rin. And click OK. Alright, so medyo malinaw na yung tatlong EMA natin. So ito yung EMA 50, ito yung EMA 20, and ito naman yung EMA 10. So by the way guys, ang i-analyze natin na chart ay ang Euro-USD pair. So like I said guys, pag magte-technical analysis kayo, lagi kayong mag-start from top to down. Meaning higher to lower
time frame. So, dito guys, since nasa day 1 time frame tayo, okay na yan kasi ang itatry ko namang i-analyze ay ang day 1 down to low. So, dito lang ako magpo-focus sa day 1 time frame. Alright? So, ngayon guys, maglalagay tayo ng support and resistance zone. So sa mga hindi pa nakakaalam guys kung paano ba yung tamang pag-draw or pag-plot ng support and resistance zone, may magpapop up po dyan sa taas and panoorin nyo lang po yung video after nyo matapos tong video na to. Alright, so yun nga guys, dito balik tayo. So paano ba mag-plot ng support and resistance zone? Ito, click nyo lang itong rectangle or dito sa left side. And then, lalagay muna tayo ng resistance natin, which is ito. Obvious na resistance area yan. So, bakit? O, yan guys ha. Bakit hindi ko sinama to? Kasi dito ako nag-focus sa recent candles dito. Okay? So, sinama ko itong body na to, itong body ng candle na to, and sinama ko yung wick dito sa pinaka higher itong higher price na to. Sinama ko yan. Ngayon, maglalagay naman tayo ng support zone. So dito. So ang ginawa ko dito guys hinold ko yung control and then hinold ko yung left click and then release. So ito yung support zone natin. Okay, so paano ko nasabi yan yung support zone natin guys? Ayan, makikita nyo naman yung body nito, and yung wick. Sinama ko yan. So yan. Yan yung support zone natin. Alright, so meron na tayong support and resistance zone dito sa day 1 time frame natin. So, move naman tayo sa lower time frame. Check natin dito sa 4-hour time frame para ma-overview natin sa small time frame. So, ayan guys, so nakikita nyo. So, napakaganda ng pag-plot natin ng support and resistance. Kahit sa 4-hour, tinan nyo, makikita nyo na itong area na to is respective talaga siya. Diba? Ayan. So, dito naman guys, sa 4-hour time frame, pwede naman natin siyang i-move ito para lang masama natin tong wick na yan. Okay? So, dito, ganun din. Move lang natin to. Ayusin lang natin ng konti. Then, there you go. Alright? So, obvious naman guys, di ba? Yung price ngayon is nasa support zone. So, alam ko naman na alam nyo na ang iniisip ko dito kung anong bias ko. Ang bias ko rito is buy. So, yun ang gagawin ko rito guys. Ang hahanapin ko na setup dito na entry ay buy. Alright, so dito guys, pwede ba tayong maglagay dito ng another resistance zone dito sa 4-hour time frame? So, teka lang okay, so zoom in ko lang. Ayan, so makikita nyo itong area na to. Possible na resistance area din yan or respective area din. So, lalagyan natin ng another zone yan. Ayan. Okay? So, paano ko siya dinraw? So, paano ko nasabing yan yung resistance zone? Ito guys, so itong wick na to, yan, isinama ko yan, ipinantay ko yung wick na yan dito sa body. And then, kinuha ko yung wick dito, sa taas. Itong candle na to. Candlestick na yan. Alright, so yan yung resistance ko. Okay? Obvious naman na itong area na to is respective yan. Okay, so ngayon, dito, okay na tayo sa support natin. So, kumbaga ito yung psychological support area natin. So, hindi na natin lalagyan yan. Considered na yan na respective area yan. So, ito guys, babaguhin ko lang yung color niya. Gagawin ko lang ito, light blue. So ngayon guys, kapag mag-e-enter na tayo ng trade or mag-e-execute tayo, pupunta muna tayo sa mas lower time frame. So dito magpo-focus tayo sa 1 hour or pwede kahit 30 minutes. Alright, so ayan guys, kung makikita nyo, napakaganda ng rejection dito sa support area natin, no? Ayan, kung makikita nyo yung dalawang wick na yan, no? And then yung green
candle. So itong pattern na to guys, nandun yun sa diniscuss ko sa previous video ko na candlestick pattern. So ano makikita nyo dyan? O diba guys, o doji, tapos sinamahan pa nitong dragonfly doji. Ayan o. Okay? So napakalakas ng signal natin dyan, dalawa na yan. And then yung third confirmation natin dito is itong bullish candle na to. Alright? And then nasa support area pa siya. Ngayon, dito na ngayon papasok yung another confirmation natin guys, which is yung 3 EMA natin na indicator. So ano nga bang ibig sabihin nito guys? So explain ko lang sa inyo, itong blue line na yan yung EMA 10 natin. Then itong orange line na yan yung EMA 20 natin. And then itong red line na yan yung EMA 50 natin. So dito guys, kung makikita nyo nga yung EMA 10 natin is nasa ilalim na ng EMA 20 at 50. So basically guys, yun nga, kapag ang EMA 10 ay nasa ilalim ng 20 at 50, ang momentum ng price is pababa. Kapag ang EMA 10 naman ay above the EMA 20 and EMA 50, ang momentum ng price niyan ay pataas. Gets? So ang gagawin natin ngayon is hihintayin natin mag-cross ang EMA 10 sa EMA 20. Okay? So play natin to guys. Okay, next candle. So ayan guys, kung makikita nyo, umangat yung price and then nilitas niya ulit itong zone na to. Okay, so play natin ulit. Alright guys, so ito na. Ayan guys, so ito na. Nakikita nyo dito, nag-cross na yung, ayun, zoom in ko lang ha. Ayan, makikita nyo, nag-cross na yung EMA 10 sa EMA 20. And then yung another strong confirmation natin dito is nag-open yung current candle above the EMA 10 and EMA 20 together with the EMA 50. So strong confirmation yan for you to buy or for you to execute your buy trade now. Okay, so ito yung entry natin. And then yung stop loss natin is lagay natin below nito. Dito. Yung area na yan. So below nyan, yan yung stop loss ko. So ang risk din natin dyan is nasa 30 pips ang risk natin dyan. Tapos yung reward naman natin or yung target profit natin. So ito yung first target profit natin. Itong area na yan. So yan. 49 pips or sabihin natin 50 pips ang first target profit natin. And then yung next target profit natin is, so dito lang guys. So ito yung next target profit ko na possible na respective area din. Itong area, itong resistance zone na yan. So lalagyan ko lang ng zone yan ha. Yan. Okay, paano ko nasabi? So kasi guys, makikita nyo naman na obvious yung rejection dito sa area na yan. Okay? So yan yung magiging take profit ko. Yung next target ko. So before ng resistance area na to. Alright? So ang risk natin dito is 36 pips and then yung reward natin dito is 89 pips. So nasa 1 to 3 rewards ratio po siya. Alright? So play natin. So ayan guys, so kung makikita nyo, yung price is na-hit na po yung first take profit natin. Alright, so meron na tayong 50 pips profit dyan. Okay? So dito guys, i-check natin ulit yung price action. So kung anong pwedeng mangyari dito. So tingnan nyo guys yung nilagay ko dito na resistance zone. Tingnan nyo kung paano nirespect itong area na to. Diba? So sakto yung pagkalagay natin dito ng resistance zone. So tingnan nyo guys, yung market
as soon as na-reach niya itong zone na to is nag-react po siya, nagkaroon ng rejection. Ngayon guys, titignan natin yung mga possible na reversal dito. Yung possible na pwedeng mag-reverse dito. So ngayon, aabangan naman natin ulit, titignan natin yung EMA 10 natin kung magkukross ba siya sa EMA 20 or EMA 50. Alright, so check natin yan, abangan natin, play natin ulit. So ayan guys, kung makikita nyo, so zoom in ko lang ha, ayan kung makikita nyo, nire-reject talaga ng market itong area na to. Pero wala pa namang confirmation na kung magre-reverse na ba talaga. So makikita nyo yung moving average natin or itong exponential moving average natin na 10 nasa above of EMA 20 and EMA 50 pa rin. Alright? So play natin ulit. So ayan guys, kung makikita nyo, umangat ulit yung price. Okay? So play lang natin ulit. And there you go. Na-hit yung last target natin na profit. So dito guys, nag-profit tayo ng 89 pips. And kung titingnan nyo sa left side, so ayan guys, oh. Extend ko lang ha. Ayan. Tingnan nyo guys dito, nagkaroon ng rejection sa area na nilagay ko, sa resistance area na nilagay ko. Okay? So ngayon, babantayan natin yung price. Pwede tayo ditong mag-re-enter guys, pwede tayong mag-reverse trade. Kapag ka nagkaroon tayo ng confirmation dito to sell. So, maglalagay tayo dito ng sell trade. So, confirm natin. So, hintayin natin na magkaroon dito ng strong rejection para sa confirmation natin to sell. Alright? So, play natin ulit. So, dito, since naghihintay pa tayo ng another confirmation, which is yung pag-cross ng EMA 10 sa EMA 20, is hindi pa nangyayari. So, abangan lang natin ulit. So, ayan guys, kung makikita nyo, umangat ulit yung price. So, medyo good move tayo doon. Hindi tayo agad nag-sell. Kasi ang objective natin dito is mag-cross yung EMA 10 sa EMA 20. So, ayan, kung makikita nyo, nagkaroon na ng strong rejection dito ulit. So, parang false breakout lang ito. Okay, so play natin ulit yung replay natin. Alright, so nakita nyo guys. Ayan, nakita nyo nag-cross na yung EMA 10 sa EMA 20. Alright, so pwede na akong mag-sell entry dito. So pwede na ako mag-execute ng another trade ko for sell. Or kaya guys, i-confirm ko muna siya sa lower time frame. So punta tayo sa mas mababang time frame, which is dito sa 15-minute time frame. So try natin maglagay ng support area at resistance area sa recent structure or yung mga recent candles. So zoom in ko lang. So ito guys. So magpo-focus lang ako dito ha. Yan. So ito yung previous resistance and ito naman yung previous support. So sa nakikita ko guys, ang price is nagba-bounce pa lang dito. So medyo hintayin ko munang mag-break yan. Though yung EMA 10 natin ay nag-cross na sa EMA 20, pero hintayin ko munang mag-break yung price dito sa support area natin. Okay? So play ko lang. Boom! Oh, so ayun guys, nakita nyo, na-break niya itong support area natin dyan. So ngayon, ang gagawin ko is maglalagay na ako ng another position dito, which is sell entry. Okay, so ang entry natin is ayan. And then yung stop loss ko naman is pwede ko siyang ilagay guys above nito. So ito kasi medyo tight yung stop loss na yan. So pwedeng balikan niya yan, magkaroon ng breakout at ma-hit itong stop loss natin. So medyo lalayuan ko lang siya ng konti guys, iaangat ko lang siya dito sa
tatlong EMA na yan. So, ilalagay ko dyan sa above ng 3 EMA na yan. Or dito guys, yan, above nito, tong candle na to. Yan. Alright, so yan yung stop loss natin, and ang target price ko rito is, so ito guys, extend ko lang to, itong area na to. So, di ba kung matatandaan nyo kanina, ito yung nilagay nating resistance area rito, and nagkaroon ng breakout. So, possible na balikan ng market yan. Balikan ng market yan. Okay? So, possible balikan ng market yan, ha. So, yan yung magiging take profit natin. Okay? So, ito yung magiging take profit natin. Or kaya, ito. Or kaya dito. Or kaya ito guys, ito. Yan. So possible ito yung take profit natin, and ito. Take profit 1 or ito, take profit 2. So may nakita rin akong area rito na possible na magiging take profit natin. Another target, yung area na yan. Itong area na yan. So before mag-touch yan sa area na yan. Alright? So ang risk natin dito is 17 pips. Ang rewards natin dito is 29 pips. So almost 1 to 2 rewards ratio. Okay? So play natin. So, ayan, kung makikita nyo guys, bumaba yung price and then umangat siya ulit sa entry natin. So, sana wag ma-hit yung stop loss. So, patience lang guys, patience. Patience lang. Boom! So, ayan guys, kung nakita nyo, na-hit yung TP natin dito. So, eksaktong-eksakto. So, first, take profit dito. So, ito. And then, yung next take profit natin is ito. Itong area na to. So, di ba guys? Eksaktong-eksakto yung pagkakalagay natin ng target profit natin. Alright? So, di ba guys? Napakadali lang gamitin and sobrang useful ng support and resistance zone. Plus, another confirmation natin na price action and yung 3 EMA natin for our entry. So guys, bago nyo gamitin tong strategy na to sa live account nyo, make sure na i-test nyo muna, practicein nyo muna sa mga demo account nyo. So i-test nyo muna ng maraming beses hanggang sa mapatunayan nyo kung talagang mag-work ba talaga siya or kung talagang working ba siya sa inyo. Kasi sa akin guys, working tong ganitong strategy. Kahit iwanan mo ako sa isla, magpo-profit ako basta meron akong cellphone or laptop and internet of course. Alright, so that's all lang guys. Sana ma-master nyo tong strategy na to and hopefully kayo na rin ang susunod na magiging profitable. So guys, kung nagustuhan nyo po yung video na to, please give a thumbs up po and please pakishare na din po sa mga kapwa nyo traders. And that's it for now guys. Huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe, click the notification bell so I will notify you kung may mga bago akong upload. Peace!